Siguro ma'am, unahin natin itong challenge na inilabas ni Vice President Sara Duterte patungkol dito sa paulit-ulit na mga panginsulto ni Defense Secretary Gibo Teodoro na di umano ang mga opisyal ng gobyerno na mayroong simpatya sa bansang China o maka-China ang mga pananaw ay dapat magbitiw na daw sa kanilang pagiging opisyal ng gobyerno. Sinagot siya ni Vice President Sara Duterte, Ma'am Lorraine. Sabi niya, pangalanan mo, tukuyin mo. Mr. Secretary Gibo Teodoro, sino ba ang mga sinasabi mong maka-China o kaya mayroong pananaw na pumapabor sa China? Ano ba ang nakakaapekto sa bansa sa ngayon? Si Duterte ba? Si Sara Duterte ba? Hindi. Ang nakakaapekto sa bansa at bakit nalugmok tayo muli ay hindi na po si Pangulong Duterte. Si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez na. At may nag-challenge din ng mga netizen kay Gibo Teodoro. Bakit maka-China at makapabor sa China? Eh paano yung mga sumisipsip at nagiging tuta ng Amerika na hindi naman din nagpapakilala kagaya siguro ni Gibo Teodoro? May mga reaksyon sa Motsari, Ma'am Lorraine, mga kababayan, hinggil dito sa pagpupumilit ni Gibo Teodoro ng anti-China na hysteria na kanyang pinapakalat sa ating bansa. You know, again, it is a symptom of a very weak, weakling na supposedly ay president, na pumapayag siya, hindi niya mabaston itong Secretary of National Defense niya, at siya yung pinapasalita sa napaka delicate na issue, no? So makikita mo talaga na ang pangit ng pamamalakad sa gobyerno, no? Kasi biro mo, nakikipag-away ka sa China, di ba? Pero tuta pa din ang siguro para Mayroon yatang video clip, ma'am, no, na okay, go. sinishare ang ating technical support team patungkol sa brief statement na ito ni Vice President. Then ibalik ko, ma'am, sa iyo ang komentary. Sige, play natin. siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend si China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng gano'n na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal, at syempre suspect, kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Ayun, ma'am, ipagpatuloy po ninyo, ma'am. Ma'am, ipagpatuloy ninyo yung inyong you were saying na hindi binabaston ni Marcos itong kanyang defense secretary. Go ahead, ma'am. Also napakaliwanag ng Vice President, no, na sinusubukan ng Vice President, no, lagyan ng standards itong kalunos-lunos na administrasyon ni Marcos, na hindi ka pwedeng palengkera dyan, Gibo Teodoro, na nagwawakwak ka ng ganyan, magsasalita ka ng ganyan, very irresponsible, very reckless statements without naming names, 'di ba? Kasi like the Vice President said, no, kahit yung boss ninyo kasama diyan kasi you're not naming names, 'di ba? So itong si Gibo Teodoro para siyang palengkerang chismosa, no, na because he's just making chismis like that, 'di ba? Without naming names, kasi and it's so undiplomatic, so unstatesmanlike, no, and it's really shocking to me, no, because malayo talaga tong administrasyon na ito kay PRRD, napakalayo, no, na nung time namin si PRRD was the only one who could talk about this China-Philippines relationship, no, because it was a very delicate issue, no, very delicate issue yan. So tapos dinadump down pa ni Gibo yung diskurso na it's about anti-China. Pero tuta siya ng kano, 'di ba? Yeah, of course. Itong si Gibo Teodoro kasi I heard he wants to be president, 'di ba? Itong mga baliw na ito. Yan, marami sa kanila
Maraming mga baliw ngayon. Maraming nabubuang ngayon. Kung pansinin ninyo, alam mo, bumili kayo ng maraming popcorn kasi napaka-entertaining nito mga baliw na ito na naglalabasan yung mga nanginginig yung mga laman nila sa mga ambisyon nila, 'di ba, na hindi naman mangyayari, 'di ba? So this thing no that Gibo is saying talagang is so not fit talaga, unfit for somebody for the office of the Secretary of National Defense, no? That's correct, And no? I like very much that it's the Vice President who's kasi if you read I hope that si Gibo listens to the Vice President and just doesn't read, kasi when you listen to the Vice President you can see that she's not being snarky o nang iinsulto. Sinasabi lang niya, no, in a very respectful tone. You should name. In other words, she's saying, this is the way to do it, Gibo. Okay? You said Yeah. something, nag-release ka ng ganyang very reckless statement, mag-damage control ka. Name the names. Okay? So, Yeah, intrigiro po itong dating ni yeah. Defense Secretary Gibo Teodoro na that is uncalled for and becoming of a Defense Secretary. Yeah. Number one, abogado ito, top-notcher pa naman sana ito sa bar exams, no? It's nothing. Alam natin na ang Chief Architect of Foreign Policy and Foreign Relations ay ang Presidente. At in behalf of the President, ang nagsasalita patungkol po sa mga foreign relations ay ang Department of Foreign Affairs. Hindi pong Department of National Defense. Pero itong si Gibo Teodoro, atat na mapansin sa media, nang iintriga at nanunulsol. Yan po ay dapat sinisita. Pero dahil nga walang bayag at walang paninindigang tama si Marcos, pinapabayaan niya ang kanyang Defense Secretary na nang uupat, nang uudyok at nanunulsol. Imbis na pakalmahin ang sitwasyon ng mga konflikto sa pagitan ng China at ng Pilipinas, nang uupat, nang uudyok, nang gagatong. Una sa lahat, no, hindi ito area or territory of authority ni Gibo Teodoro. Ang magsalita patungkol sa relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa, sapagkat binanggit mo nga, Ma'am Noreen, ito ay pang-diplomatiko na mga usapin at ito ay foreign relations. Foreign policy aspects ito ng panggobyerno. So kung tahimik at walang masabi si Marcos Jr., expectedly, ang dapat nagsasalita at nagpapaliwanag dyan ay ang ating ang ating Department of Foreign Affairs Secretary. Sa panahon ni Pangulong Duterte, malinaw po yung mga limits hanggang saan ka pwede magsalita, magpahayag, at hanggang saan ka pwedeng makialam. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay sensitive pagdating po sa mga relasyon sa pagitan ng mga bansa, geopolitical aspect, trade and economic, security and military, defense at iba pa. Si Gibo Teodoro ay napaka-adelantado, no? Feeling niya parang siya na ngayon ang spokesperson at arkitekto ng foreign policy ng Pilipinas. Una sa lahat po, hindi natin kalaban ang China. Hindi rin po natin kalaban ng Amerika. At hindi tayo kailanman dapat tuta o utusan o alipin ng anumang bansa, China man o Amerika o ano paman. Itong attitude at mga pahayag na ginagawa ni Gibo Teodoro, mga propaganda lines po ito na ginagamit ng Amerika para magkaroon ng hidwaan sa ating rehiyon. And among all other officials ng mga kapariho ni Gibo na Defense Department, Ma'am Lorraine, siya lang po ang butangero sa mga Malaysian Defense Secretary, sa mga Indonesian Defense Secretary, sa Thailand, sa Singapore, sa ibang mga bansa sa ating rehiyon, mga kababayan. Si Gibo Teodoro lang pong Defense Secretary na adelantado, pakialamero, intrigiro at manunulsol. Nakakahiya at abogado pa man din sana, Ma'am Noreen. Tama yung punto mo, Ma'am. Dapat ilugar niya ang sarili niya at dapat alalahanin niya nang lumalabas sa bibig niya ay may epekto sa buong bansa at sa buong mamamayang Pilipino, Ma'am Lorraine. Parang for me, no, this Gibo Teodoro is merely emblematic of the Marcos administration, no? Yung ganyan sila kagulo, ang gulo nila, 'di ba? Napakagulo nila. Tapos
parang waru-waro. Nobody knows their mandate and the parameters of their job, no? So that it's not unusual to have the PNP chief issue a statement about the Oo, isa pa yan. about the Middle East war. Parang what? Ganon, di ba? So, or nagulat nga ako, hindi si Claire Castro yung nagsalita tungkol dito. They don't Yung know the jobs. They sa don't know, Iran na problema, no? yeah. Yeah, because of the leadership. We're always Yeah. going to go back to that. That's emblematic of Bongbong Marcos's weak leadership. No, he's not even a leader. He's just a figurehead there, whatever, a snort. I don't think Dekorasyon. visit, di ba? So, na pinipilit pa rin niya yung sarili niya sa Pilipino, di ba? So, itong sige po, he's merely mirroring the Marcos administrations and Bongbong Marcos's brand of, because nga very weak eh. So you can say whatever you want eh. You can, everybody's gone haywire eh dito sa administrasyon nito na everybody's acting like little presidents, di ba? Tama. Unlike kay Gibo na panahon ni PRRD, isa lang talaga ang presidente noon. No? So, pero hindi man kaya ni Marcos 'yon kasi wala naman siyang kakayanan, no? Wala siyang maliwanag na sa Pilipino, walang kakayanan. So, ang danger doon pag kanyang kahina, no, ang pagkatao nung nandyan na bitbit niya ang buong Pilipinas, ganyan ang nangyayari, no? Yung kanya-kanyang nakaw, kanya-kanyang asta na para mga presidente, ito mga ulol na to, kanya-kanya, kala mo sila may-ari ng Pilipinas, lahat sila, ganyan, di ba? So, hindi na tayo magtataka na ganyan yung pinaggagawa nito, no? Oo. Kung panahon to ni Pangulong Duterte, 3 words ang maririnig mo nito eh. Shut up, Gibo. Dapat yan yun eh. Oo, shut up, Gibo. At malamang sipain to ni Pangulong Duterte kung ganitong uri ng cabinet secretary mayroon ka. Mantakin mo ang chief architect of the foreign policy and then the principal author of foreign relations ay ang presidente. Pero si Gibo, ina-assume niya na sa kanya yon, sa authority niya. At napakadelikado po ito mga kababayan ha. Kasi nga itong si Gibo ay banned ito sa anumang teritoryo ng China. Sa Hong Kong, sa Macau o sa mainland China. Nakakahiya yun. Yan, dadeklara ito ma'am na kwan. Kung sa atin pa ma'am na mga usual na mga declaration na persona non grata na po ito si Gibo. Oo, hindi yan makakapasok. Alam mo, pag magbiyahe yan sa Canada, na mayroon pong stopover, hindi yan makakadaan sa China, sa Hong Kong o kaya sa Macau o kaya sa area ng China. Pati asawa niya. At mga anak nila, kasama sila po, yung immediate family niya, mga kababayan. Pangalawa, itong si Gibo Teodoro po, mayroon pang dapat ipaliwanag, ma'am eh. Pilit lang nilang ibinaon. No? Dapat ang armed forces, tinanong nila ito eh. Saan ba ang loyalty mo? Ba't nagkaroon ka ng dual citizenship at ginib up mo ang pagka-Pilipino mo ng patago at palihim, tapos nagkaroon ka ng Maltese passport and citizenship, at kung hindi pa nabulgar ito sa media, tahimik ka lang, and you were using a foreign passport while you are having a position so sensitive to national security and to our national defense. Hindi niya na ipaliwanag yan, mga kababayan, Ma'am Lorraine. Naalala mo pa ito, ma'am, ang iskandalo na ito, na habang siya ay nag-a-apply sa pagtakbo noong 2025 yata or 2022 na pagkasenador, itong si Gibo Teodoro, mga kababayan, ay meron palang problema na itinago lang itong passport na binili niyang pagka-citizen niya sa Malta. Not because mahal niya ang Malta, kundi access po yon, backdoor, para sa European protection niya sa Europe. At diyan dumadaan ang mga smuggler, mga money launderer at mga sindikato na may itinatago, bumibili sila ng citizenship sa Malta, Ma'am Lorraine. May narinig ako, hindi lang si Gibo yan, marami sila. Marami silang mga nanakaw sa gobyerno ang bumili ng European passport, no. Marami sa kanila Maltese passport, yun yung narinig ko. Kasi nga mga magnanakaw, so kailangan nila ng exit plan, 'di ba? Kailangan nila ng plan B. Pag bumagsak na si Marcos, eskyerda sila. Tapos nakatira sila sa mga mansion na binili ng pera natin, no? At so ganyan yung game plan ng mga hayop na 'yan, no. So again, it's emblematic of the Marcos administration, ano. Lahat sila ganyan, no? Yan yung mga pinagkakatiwalaan ni Marcos
no? So katulad niya, halintulad niya, 'di ba? So yung nakikita natin ngayon, biro mo, no? Secretary of National Defense, persona non grata ka sa China, Sa bawal. China. 'Di ba nakakahiya? Para talagang black eye 'yon, no? Yeah. Gusto ko nga mag-issue ng statement talaga sa wala kaming kinalaman diyan sa mga hayop na 'yan, parang Oo. nakakahiya. Unlike yung time ni PRRD, yung friends to all and enemies to none, 'di ba? Ah, Kaya lang kasi, tuta ni Marcos ang tuta ng kano itong mga ito, 'di ba? mhm. And as a consequence of that, naka yung trajectory natin warpath, no? So, yan yung delikado sa atin ngayon. Correct. And besides, mga kababayan, nais namin ni Ma'am Lorenito ituwid, hindi po natin kalaban ang China. At hindi lang po Pilipinas at China ang may conflicting claims dyan sa South China Sea. Vietnam at China, Malaysia at China, Indonesia at China, China, Malaysia, Indonesia, Vietnam at Pilipinas. In fact, ang may pinakamarami pong mga illegal structure constructed in the areas near the claims of our exclusive economic zone, Vietnam, hindi po ang China. So bakit tahimik po tayo dito? Because ang kakompetensya ang kakompetensya ng Amerika sa kanyang pamamayagpag sa ekonomiya, military, defense at negosyo at pagkontrol sa buong mundo ay ang China, hindi ang Vietnam. Ngayon, insecure ang Amerika, ang kanilang gobyerno sa pag-angat ng China. Kaya nga ma'am, itong Pax Silica, reaksyon ito ng Amerika na magtipo ng mga almost 30 countries at itatayo nila ang pinakasentro ng Data Processing Center at Artificial Intelligence and Computer Data Center, the biggest in the whole of Asia Pacific, dahil ang China po ang nauna na nagtayo ng Data Processing Center na mas abanse ang teknolohiya, at ito ay napaka-insecure sa Amerika, Ma'am Lorraine. Ngayon, itong si Gibo Teodoro ay patago at palihim na nagne-negotiate kasama ang gobyerno ni Marcos, at hindi nila sinasabi, ma'am, sa atin na gagamitin nila ang 4,000 acres ng lupain dyan sa Tarlac, sa New Clark City, that will include yung mga katutubong lupang ninuno ng mga Aita. At hindi lang po yan, mga kababayan, 99 years na ibibigay ang karapatan at kontrol sa lupa na ito sa Amerika at sa grupo nila, at walang karapatan ng mga Pilipino tungkol sa area na ito, and renewable for additional 50 years. All in all, mga 150 years na mawawala sa atin ang kontrol ng teritoryo na yan, hindi pa kasama ang impact sa ancestral land at maraming issue na ngayon ay ginagamit na ng CPP, NPA, NDF to agitate around schools. At ang prente nila, and almost all, dinala na nila, ma'am, kanina nakita ko lumabas na sa ILPS call nila, International League of People Struggle, na ang Pax Silica is the new war industry na itatayo ng Amerika sa Pilipinas, Ma'am Lorraine. At si Gibo Teodoro, sponsor. At si Marcos, si Gibo, sumusunod siya kay Gibo Teodoro at palihim at patago ito na walang public consultation sa taong bayan. Wala ding 'di ba? Kahit sa Kongreso, kahit sa wala, 'di ba? Wala, ma'am. Walang oversight, walang preliminary report, walang public consultation. At mukhang November ang target, at nagpalabas ng statement, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ang BCDA ngayong araw, Basis Conversion Development Authority, na ito daw ay mga microchip processing lang. How can we believe a government na magnanakaw as sinungaling? Para paniwala tayo na ang 4,000 acres ang sinasabi, ma'am, ng data, ang lupa na gagamitin ang laki nito is equivalent to 2,200 football field. Maluwag pa. Ganong kalaki. Talaga tingin nila tanga tayo, no? Kasi hindi yan mangyayari. Kasi isa tayo, if not the most expensive na kuryente sa region. Ayan. You think magagawin nila yan? Hindi yan ang totoong rason. No? I'm not as far as I can tell, no. Diyan lang yung alam ko.
So I'm going to research about it because I'm woefully uninformed about this. But as far as that thing is concerned, I don't believe it. I don't believe kasi Yeah. kuryente lang eh. Magnenegosyo ka dito tapos mga magnanakaw ka negosyo mo. Talaga. Correct. So there's something else, no? Something else. I agree to that, ma'am. Kasi ma'am, nakakatakot dito. Ang sinasabi nilang microchips processing ng Amerika at iba pa mga bansa, ang lumalabas, supply chain pala ito, ma'am, sa paggawa ng mga missile at bomba. Yeah. Dito i-process. Naalala mo, ma'am, ang proposal ni Marcos through kay Philippine Ambassador to the US, Babes Romualdez, na itatayo sa Subic at sa Central Luzon, sa Clark, sa Subic, ang biggest ammunition hub. Paggawaan ng bala at mga parts ng bomba. Mukhang yun, ma'am, ay napaso kasi nga ang pangalan, ammunition hub. Tinawag nila ngayon na parang PAC Silica, kunwari ay computer data center lang. Ma'am Maureen, I agree to your point dahil ito ay shadowy and shady transaction. Napakadelikado ito para hindi natin buksan sa public consultation and public forum na pakialaman ng taong bayan. I agree to that. Tsaka talagang nasa nasa crossroads tayo ng kasaysayan, no, na kapag hindi tayo lumaban dito, no, mag-goodbye na tayo sa Pilipinas. Ganun 'yon. Kasi yan ang kahihinatnan natin, yung gera, mga ganyan na hindi natin, I never imagined that we would talagang get this far kasi nga, no, we believed this druggie, no? Yeah. Wala tayo sa drug addict na pathological liar na magnanakaw, no? So, dala niya, no? Parang binuksan niya yung impyerno sa atin. Parang he opened the portals of hell to us, no? So, Agree. The really elegant, one of the only, I guess, no? The only independent foreign policy of the Philippines was under PRRD, no? Yung friends to all and enemies to none. Pero ito, bakit ba siya alam mo, bakit pumapayag si Marcos sa Amerika? Unahin natin. Hindi dahil, not for any other reason, kundi dahil sa pera. Pera talaga. Para maababawi nila yung ninakaw nila sa atin. You know, when I first figured that out, I was so shocked. Shock ako kasi parang, wow, ipakawalang ya pala talaga nitong hayop na to. No? So, I hope tayong lahat dito hindi mawawala yung sense of outrage natin dito at lumaban tayo kasi nandito tayo ngayon, no? It can go really bad and it can go really, really good, no? So, we're going to yung binabanggit mo, ma'am, ang kanyang pagsipsip at pagpakatuta sa Amerika, lalo na sa panahon ni Joe Biden, ng presidente, yung $350 million na mga assets at mga pera nila na ninakaw na nakatago pa sa Amerika na gusto niyang mapaluwagan kasi kinontrol ito at nakaprosen sa Amerika eh. Eric, assets nila na ninakaw sa Pilipino. Hindi nila. Ninakaw sa Pilipinas. Ninakaw na yaman yun. Oo, established yun. At hindi pa ito nababawi. I think kasi ang ninakaw, di ba, mga $10.2 billion ang estimated ng Presidential Commission on Good Government. Ngayon, ang na-recover lang mga 4.5. Hindi pa makita ang ibang mga $6 billion pa. At ang karamihan nito frozen. Na frozen ito sa Amerika, sa Europe, at iba pa. Kaya nga, siya nang maupo, naging sekreto na ito. At hindi na natututukan. Pero yun ang sabi mo, ginapang pala nila. At pinapalusot na ito ay ma-unfrozen, ma-unfreeze, at magagamit nila. All along, tungkol pa rin ito sa pagnanakaw ng kayamanan mula sa ating bayan, sa ating mamamayan. Kaya hindi katakataka na pati ang pagnanakaw sa mahigit 1.9 trillion pesos sa flood control alone, siya din ang pasimuno at ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Pagkatapos papayag tayo na yung mga media operators ang sasabihin ay si Martin lang. Ang ganda ng pinaka-guilty, di ba? Siyempre, hindi tayo papayag doon kasi kasinungalingan yun. Alam nyo, for some reason, siguro because all of this is happening, I'm so interested now in history, so I read about it. Alam mo, sabihin ko sa inyo, walang bansa na umasenso na hindi lumalaban sa mga ganyan.
yung mga bansa na lumaban, no, at hindi pumayag sa kawalangyaan na katulad ng ginagawa ni Bongbong Marcos, napakagagandang mga bansa. For instance, Denmark, lumaban Yeah. yun. Tapos yung mga bansa na hindi lumaban, dati ang ganda-ganda nila. Ngayon, samahan na nila katulad ng Syria. Syria. So yun ang leksyon na itinuturo ng kasaysayan sa atin. Pwede tayong maging Denmark na napakaganda or gusto niyo maging Syria. No, kasi pagka hindi tayo lumaban, maliwanag naman yung gagawin nila. Iko-convict nila si Vice President, no? Yan ang plano nila. Iko-convict nila pagkatapos no elections. Pagkatapos tatagal sila ng tatagal. 'Di ba? So, alam niyo na bigyan na tayo ng preview. Hindi nga preview, tagal na nito, 'di ba? Kung anong klaseng impyerno ang kayang ibigay ni Marcos at hindi pa natin. Don't let your imagination fail you. Hindi pa, if you think na ito na yung worst, he can do so much worse. Nakita nyo, no? He can do so much worse. Nakita ninyo, piniprepare na yung theater of war. Nakaprepare na eh. Nakita nyo ba yung Ukraine? Oo, grabe. Milyon-milyon. 70% ng mga lungsod sa Ukraine wasak. And they have Hindi na- more than 2 million refugees na lumaya sa bansa nila. At hindi na makaka-recover ang Ukraine ever. At si Zelensky, ang bagong Zelensky ngayon ay si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos. Papayag tayo. Wag natin alam ko marami sa inyo naniniwala mahirap na kalaban ang US kasi tuta tuta ng US si Marcos, 'di ba? Pero may mas malalaki pang challenges ang nilabanan ng maraming mga bansa at ngayon ay maganda sila, 'di ba? Magagandang mga bansa kasi ang reckoning, no, ang magde-decide niyan ay ang taong bayan. Tayo Correct. ang magde-decide. So we're going to get what we deserve, no. Napakadelikado po kasi itong bit-bit na linya ni Gibo Teodoro at ng kanyang may operator siya, mami, maliban kay Tariela. Itong si Raymond Powell. Itong si Raymond Powell. CIA, yeah. CIA na deploy sa Pilipinas. Kupal niya. Nagkukunwaring Kupal ma'am? ng kupaw. Ang Oo. kupal niyan. Feeling niya, nag-asawa siya ng Pilipina para magkaroon siya ng rason to stay longer sa Pilipinas. At malinaw po na ito ay isang agitator, manguudyok na kapartner ni Gibo. Yes, kapartner ni Gibo Teodoro. Mga kababayan, delikado po ito kasi number one, ang Amerika po, kailangan niya ng mga digmaan para maibenta ang kanilang mga teknolohiya sa pangdigma. Ang mga eroplano, missile, bomba, barko, at iba pa. Wala na siyang gera ngayon kasi nga hindi niya maitulak ang mga lahatang gera, lalo na dyan sa Middle East. Sa Iran, di sila Sa Iran, calculated war yun, at gera yan na walang panalo. Kasi pag ginalaw niya ang Iran at dinurog nila ito, lalawak ang buong Middle East wide or mas malaking gera na hindi niya na kaya mapigilan. At pwedeng ikasasama ng kondisyon sa buong mundo na hindi niya kayang panagutan. So kailangan niya i-diffuse ang gera na ito papunta sa Asia. Kaya may isa pong hindi sinasabi si Marcos maliban dito sa questionabling EDCA, Ma'am Lorraine. Hanggang ngayon, hindi niya masagot ang tanong bakit mayroong tinatawag na Typhoon missile system launchers na nandyan sa North Luzon kung walang mga missiles. Ano pong purpose nito ng Typhoon missile launcher? Ito pong ginagamit pala, Ma'am Lorraine, para mag-launch ng Tomahawk cruise missile. So kung may missile launcher ka, logically, nandyan ang missiles. Pero hindi po ito sinasabi sa atin. At kaya nga nililito nila ang taong bayan. That's one crime of Marcos. Yan ang totoong betrayal of public trust. Yan ang totoong culpable violation of the Constitution. Lahat yan krimen na dapat matagal nang pinalaya si Bongbong Marcos Jr. Pero walang may nag-dare sa mga senador, congressman o opisyal ng gobyerno tungkol dito. At para i-cover up yan, ay nag-a-agitate si Gibo ng tinatawag na anti-China hysteria. Kasama itong CIA operative na si Raymond Powell at pinapayagan ni Marcos Jr. Ma'am Lorraine. Grabe.
Alam mo yung mahirap kasi kay Marcos, no? Wala talaga tayong panalo eh. There's no other way eh. There's no other way. He has shown us that the only way to save our country is mag-resign siya. To Kasi remove him. talaga dinala niya tayo talaga dito sa bingit ng kamatayan, no? At saka yan yung talagang betrayal of public trust yung ginawa niya. Totoo. So, pati itong si Gibo, Marios. My God, no? Again, Abuli dapat yan, ma'am. ano siya eh, SND version ni Marcos eh. No? Nonsense, no? So, pero Eric, no, ano yung tingin mo mangyayari dito? Ano yung possibility? Pero teka muna, may naisip kasi ako, ito yung thought ko dito, no? Right, ma'am. Yung merong opportunity that's presenting itself to the CPP, NPA, NDF to be relevant. To be relevant because you, as well as I, we believed in them when they were anti-US yung sentiments nila. Tama. So now they're starting. Ito, Paxelica, ma'am, ginagalaw na nila. They're pero sa leading, kanila, may movement sila ngayon, ma'am, na parang revival ng anti-US basis type na kampanya. Mukhang doon sila patungo ngayon. alam mo, there's a part of me, Eric, no, that wishes and really prays na kasi nga like I told you, no, I had an experience with Judith Tagiwalo and that I really loved her. No, I really liked working Magaling with her. naman talaga magtrabaho. Magaling talaga siya. Sobrang galing niya, yung leadership niya. At saka talaga yung suporta niya sa akin kasi ako yung assistant secretary for centers and institutions, no, na naayos namin nung under her watch yung mga centers, yung mga orphanages, yung home for the aged, na sobrang ganda, laki ng budget na nakuha namin na demolish yung mga yan tapos naayos ng maganda. So, yeah, magaling siya, no. So, at naniniwala ako, no, na may puso sila sa mahihirap eh. Naniniwala ako diyan, Eric. Nakita ko kasi. Pero talagang merong kink somewhere, may quink na nagkamali na parang doon pa rin sa armed struggle pa din, 'di ba? So Magaling anyway, pa rin nila doon. yung punto ko, and I want to get your feedback from this, no. Imagine if kasi they miss kasi like I kept on saying, no, they missed their opportunity by siding with Marcos, 'di ba? Yung all these years, no, kung nagkaroon sila ng konting prinsipyo, no, madali na yun eh, kasi grabe to si Marcos, di ba? Pero imagine, i-continue nila, kaso kumampi pa, di ba? Tumahimik pa, di ba? So, can you imagine if tumayo sila dito? Di ba? Tumayo sila dito. I'm just thinking that, is it possible for them to find that relevance and sincerely, and kasi when I say sincerely, parang oh no, I don't think so, parang ganon, di ba? Well, is it possible for them to rethink what they're doing, that oh my gosh, it's been I'm already in my 70s, 80s, di ba? Do I want to leave a country like this, di ba? I gave my life to, I'm talking about the CPP thinking, ganyan, di ba? So, and then now that they see, kasi what's the point of trying to pabagsakan ng gobyerno para ikaw mamuno sa bansa? Wala nang bansa nun. Wala nang Pilipinas niyan. Di ba? Yeah. Gusto nyo mamuno sa isang parang Ukraine na Pilipinas. Ganun ba yun? Di ba? Gets mo yung sinasabi ko, Eric? Tsaka tapos na yung panahon ng kasaysayan na nagkakaroon ng mga civil war at revolusyon at nagpapataya ng tao. Yeah. Hindi na yun hindi na yun tatanggapin ng mga Pilipino. Kaya nagiging madugo ang kanilang pagpupumilit sa kanyang ideolohiya. Pero yung binabanggit mo, ma'am, na somewhere deep in their heart, may mga bahagi naman talaga, ma'am, na minamahal nila ang mahihirap. They're advocating really para sa taong bayan. Yes. Para sa mga masang anak pawis. Magkaiba lang ang perspective nila ng pamamaraan dahil ang direksyon nila is class struggle, armed struggle, at sila ang magkokontrol ng Estado at dadalhin nila sa komunismo. Komunismong marahas. Pero yung kanilang mga pagtingin na dapat may
pagkakapantay-pantay, may karapatan ng mga mahihirap, Yeah. at ang gobyerno ay dapat kumakalinga at pumuprotekta sa mamamayan, tama yon. Yeah. At naninindigan din tayo para dyan. Magkaiba lang tayo sa perspective nila na dadalhin nila tayo sa armadong pakikibaka, terorismo, pagpatay, Pa yung panunulong, recruitment ng pangbobomba. mga anak. Yung At recruitment ng kabataan, nagagamitin nila doon sa kanilang armadong pwersa, pinapatay nila ang mga sundalo at mga pulis. Hindi natin yun matanggap. Kasi Alam mo, mga Eric, kapwa Pilipino yan eh. Yeah, alam mo Eric, 'di ba? Si PRRD very inspiring na leader. 'Di ba? Mm-mm. Very very inspiring. But I'm telling you, Judy Taguiwalo was so inspiring. Talagang she inspired an entire department to move, and that she knew how to, she had, her executive skills were amazing. And I could go to her and I could cry because bagong stint ko yan sa government, na naiiyak ako sa nakita ko, no, na grabe yung kung saan natutulog, yung sa Home for the Ages, yung Graces, kung saan sila natutulog, dun sila kumakain, jumijingle, pumupupo, pinapaliguan, wala talaga, tapos may very inhumane. And she understood, and I could get the support that I needed para maayos yon. So, my May point is, kadre yan, ma'am, eh. yeah. So, hindi ako Mm. naniniwala na lahat yun fake. Hindi ako naniniwala doon. Kahit yung mga kasama niya. Totoo yun. Mayroon talagang puso sa amin. Lahat kami doon kami nire-recruit eh. Yeah. Yung pagiging makapagsimpatya ka at makipagkaisa ka sa tao, sa ordinaryong mamamayan. Ang tawag dyan, ma'am, is must line. The existence of your belief must be aligned doon sa interes ng ordinaryong mamamayan na nawawalan sila ng karapatan at boses at ng kanilang pagiging tao sa isang lipunan na hindi makatao ang gobyerno. Doon Yeah. kami lahat nire-recruit eh. Yeah. Kaya parang naging kami ay na in love sa ganyang, na-romanticize namin yan. Yeah. Pero tama ka pero yan ay mga panimula ng pag-lure o panloloko nila Yeah. sapagkat ang direksyon pa rin nila po yung bulok na ideolohiya ng komunistang marahas na madugo at pumapatay ang direksyon at winawasak ang bayan bago mag-build ng bago na lipunan na ang direksyon ay komunista. Hindi mali, mama, ang lahat ng programa sa sosyalismo ay hindi mali. Lumakas ang China at naging kinumbay niya ang kapitalismo, pero nagsimula siya sa socialism. Even ang Vietnam, ganon din po. Yeah. Pero regulated at controlled. Pag sinabi kasing socialism o socialist construction, bago magkaroon ng komunistang paghahari, kailangan ang mga private property, teknolohiya, bangko, lupa at mga makinarya na dapat pakinabangan ng tao ay pakikialaman ng gobyerno. Yan po ang socialist construction. Pero ang direction talaga ultimately niyan, ma'am, ay komunismo pa rin. Pero kung i-regulate mo ito sa isang makataong pamamaraan, sa nasabi mo, ma'am Lorraine, pwede palang mapakinabangan ng tao ang lupa, ang tubig, ang ilog, ang kagubatan at mga minerals natin. So, this war has been going on for almost 6 decades, 'di ba? Mm. And the Filipino people are tired of it, 'di ba? Tsaka hindi tayo Yes. standard. So, my hope, no, I don't know if it's naive, if it's innocent, if it's anything like that, no, but it's my belief also, even in my relationships, no. So is to always find that shared ground, 'di ba? Shared ground. So yung shared ground, doon yung sinasabi ko na kahit marami things na we don't agree with, no, with sila, let's say Judy Taguiwalo, we have that shared ground na mahal natin yung mahihirap, gusto nating mawala sila sa kahirapan. Mahal natin ang Pilipinas, ayaw natin na sakupin tayo ng mga Amerikano, 'di ba? So sana sincere sila doon, and we have to find that shared ground that we can stand on, 'di ba? Kasi instead of living our lives where our fists are always clenched, no? Para tayong Pilipino. No? So lalo pa ngayon na ayan na andyan na yung mga Amerikano. Di ba? All our lives ganyan, di ba? I mean, ayaw nyo bang makawala sa tanikala ng mga dayuhang yan? Di ba? Tama. Ayaw nyo bang ibigay sa mga anak natin yung nakakahinga sila ng maluwag na hindi sila nakatanikala? Di ba? Ayaw nyo ba yon?
So, yun ang hope ko, no? Yun ang hope ko. Dahil maganda ng hilig natin may pag-away, di ba? Kasi talagang gusto nating tapusin. Pero sa totoo lang, I always remember how much I love Judy Tagualo. I really Mm. loved her. I really and truly love her. Magaling naman talaga yan si Judy. And I don't believe na lahat yon ay panloloko. 'Di ba? Gets Yeah. mo? No, so it's just that the ideology. And Like sa akin, ma'am, tinalikuran ko man ang Yeah. armadong pakikibaka, yeah, pero hindi ko po tinalikuran yung pagmamahal sa interes ng masa. Nasa sistema na namin yan, Ma'am Lorraine, na ang bias namin Ang palagi para galing-galing sa nyo nga magsasaka. ang galing-galing ninyo, magbubukid. Eric. Alam mo, kasi sila, no, yung mga kadre, bumaba sila sa pinakamahihirap nating mga kababayan. So kapag yung nagtrabaho kami sa LCAC, alam nila kung anong gagawin. Kailangan nila ng ganito, kailangan ganito makipag-usap. alam nila kung paano. Kasi nga, andun di ba? You Opo. did it Ginawa ninyo talaga. Hindi katulad nung I heard Risa Ontiveros. Ito so funny. Ito so pathetic kasi kausap niya yata yung mga farmers yata or something, mga mahirap. Alam nyo, naalala ko nung nag-immersion ako nung college. Nakakabuisit, di ba? Nag-immersion ako nung college. Diyos ko Lord. Kailan pa yun? Tagal-tagal na nun. Yun ba yung pinagmamalaki mo? Nakakabuisit, di ba? So go ahead, Eric. Sorry. Tama ka doon, Mama. Kami po ay hindi pumupuna sa paniniwala na baguhin ang lipunan, pero hindi rin namin papayagan ni Ma'am Lorraine sa aming pananaw na gamitin ito para maging madugo at marahas ang pagbubuo ng pagbabago. Doon kami magkaiba sa kanila. Pangalawa, there are nationalist models na binuo nilang kanilang bansa na pwede nating paghalawan ng lessons. Kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte, one of the closest to us na umangat sila dahil sa nasyonalismo at pagbubuo ng kanilang bansa laban sa mga kolonyalista at mga umaapi sa kanila. Ang bansang Singapore. Yeah. How Lee Kuan Yew built Singapore together with the people sa isang matino na panggobyerno na mayroon pong disiplina at mayroong kamay na bakal man yan, pero bumuelo ang kanilang bansa hindi dahil sila ay naging komunista. Nilabanan nilang komunismo. That's also what happened to Malaysia. Ma'am Lorraine, maalala mo sa panahon ni Mahathir. Binuo din nila ang Malaysia. Ang punto namin ni Ma'am Lorraine, we can be nationalist. At yun sana doon papunta sana itong mga like the likes of Judith Tagualo na binabanggit ni Ma'am Lorraine kasi hindi ka pwedeng magtransforma ng bansa kung hindi mo mahal ang tao at ang bansa. Pero ma'am, sa ngayon, mukhang hopeless kasi ang nakikita pa rin nila yung model ng 1960s, 1970s pa nila ginagamit. Wala na yan, hindi na yan matanggap ng taong bayan. Pangalawa, mga kababayan, kung hindi po sila makapagmulat ng kaisipan na tanggapin nila na hindi ang mga Duterte ang problema ng lipunan, sa kasalukuyan, the current problem of the Filipinos ay ang bulok na gobyerno ni Marcos Jr. They will never be part of the historical struggle of the people to rebuild and reform society. Sapagkat they are reinforcing right now at pinapakinabangan nila, we're talking about the CPP, NPA, NDF na mga remaining na mga cadre at leaders nila. Ang hindi nila pagpuna at pagbatikos kay Marcos at ang hindi nila pagpapakipagkaisa sa taong bayan at ang patuloy nila na pag-atake sa mga Duterte bilang excuse kung bakit nila sinasamahan ng isang magnanakaw na gobyerno ay lalo lamang nagpapakita na nawala na ang kanilang pagiging tunay na pagmamahal na ito sa mamamayan. Nawalan na sila ng moral compass. Iyan, Kasi that's right. I think the onus is on the old guards, no, that are still there. No, kasi they have the complete picture 'di ba? They have the complete picture na and to tweak and to analyze and to soul search, tama pa ba ito, 'di ba? Hindi na tayo gusto ng taong bayan, they hate us already, 'di ba? So, 'di ba yun yung mga tinuturo ninyo? 'Di ba? Parang kino-contradict na ninyo yung sarili ninyo, 'di ba? Natuloy nag-devolve na kayo, criminal syndicate na kayo. 'Di ba? That the people hate, 'di ba? So I think the onus is really, the burden is really on the old guards, the leaders, na to say na, mukhang mali. Let's, kasi sayang sayang yung nakita ko kasi no, nakatrabaho ko.
ang huhusay talaga. I mean, wala akong masabi. Talagang wala akong masabi. And I have really wonderful memories of them. Really. Ano mo, nagkakantahan kami. Tapos simpleng-simple lang si Manay, no? Si Judy. Judy. Kumakain siya ng, yung kung ano yung gusto ko sa leader, yung humble, simple, hindi magnanakaw, di ba? Pero kasi sinabi ni PRRD sa kanila, no, ako ang last chance ninyo Yeah. para ma-integrate kayo into society, and whatever it is that you dream of, let's make it happen. That's why he gave them a seat at the table. And wala they betrayed him di ba? Yeah. So sayang no? So but I Naalala hope mo yan, ma'am. Ang sabi ni Pangulong Duterte when the armed forces of the Philippines in the security sector questioned him, yeah. bakit natin sila bibigyan ng cabinet position? Yeah. At hindi lang cabinet position, pati mga undersecretary, ASEC, consultants, halos, no? Binigay ni Pangulong Duterte. Ang sagot niya is very simple. They have ideas how to build a society. Their means and method may not be acceptable, but their objective may be correct. Let's give them the chance to prove na ang kanilang mga plano ay pwedeng mag-work sa isang mapayapang pamamaraan by assimilating themselves and integrating into the kind of system that we will provide kasama sila. Yan ang purpose ni Pangulong Duterte. Also nga, no, working with you guys, no, the former cadres, with the NTF-ELCA, kasi NTF-ELCA is like a microcosm of government. Maliit siya, parang siyang maliit na gobyerno, kasi lahat ng agencies nandyan, tapos lahat ng services nandyan, na at the end, ang pinaka-core value niya is good governance. Good governance. No, so, pagkakasama mo ang kadre, alam na alam nila. Kasi, kunyari, no, ako, mahal kong Pilipinas, nagsilbi ako mula nung 17, 18 ako, volunteer, ganyan. Pero iba sila kasi umalis sila. Talagang yung passion, di ba? Yung passion talaga nandyan, di ba? No, so, nagamit siya to good use nung andyan na si PRRD kasi sila yung mga consultants namin. Sila yung tagasabi ko anong gagawin namin, di ba? So, sayang sayang talaga. Sayang talaga kasi I don't doubt their hearts. I don't doubt the heart of, honestly, I don't doubt the heart of Satur Ocampo. I don't. Or even Teddy Casino, even Carol Araujo. I don't doubt their hearts. I don't. Yeah. Just something talaga na yung parang hindi lang they weren't able to change with the times, 'di ba? No, so naging anachronistic. Pero kung buhay siguro si Joma Sison, magre-recalibrate sila, ma'am eh. Yeah. So sabihin ni Joma, we have to identify the principal enemy of the Filipino people right now. The principal enemy of the Filipino people right now is no longer the Duterte. It's Marcos. So therefore, all our forces should concentrate to bring down the Marcos government and build our country, and we have to do tactical alliance with the Duterte. But only it will take a Joma season to convince them. Naalala ko yan, ma'am, tinanong ko yan, pinaaral sa amin yan Panahon na sinasakop ng Hapon ang China. Sorry, mama, sa mga nung lumang panahon pa to ng Hapon, malalim po ang sugat at didwaan ng bansang Hapon at China Nang sinakop nila ang Manchuria at nilusob ng Hapon at dinudurog ang China, nagkakaroon ng revolusyon sila Mao Zedong. Ang kalaban nila Mao Zedong bago ang Hapon, sila Chiang Kai-shek, yung Kuomintang. Nagpapatayan yan. Sabi ni Mao Zedong, tigil. Yeah, we will never survive and defend our motherland, China. And we will be defeated by Japan if we will not unite. The principal enemy of the Chinese people right now at this very moment is the Japanese occupation and attack against us. And the Kuomintang, we can wait later and fight them, but we will unite with them. Yan ang mga tinuro noon, ma'am. Ibig sabihin, ano ba ang nakakaapekto sa bansa sa ngayon? Si Duterte ba? Si Sara Duterte ba? Hindi. Ang nakakaapekto sa bansa at bakit nalugmok tayo muli ay hindi na po si Pangulong Duterte. Si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez na. Tsaka Erica, sorry, sisingit ako. So si Bongbong Marcos, just to continue where Eric is, but hold on to your thought, Eric, kasi baka mali yung baka hindi iniisip mo. Pero parang
all the life of the CPP mula nung napanganak kayo, anti-Marcos kayo. Yes, So you missed your opportunity now. You missed I it agree. talaga. You missed it talaga kasi bida sana kayo ngayon. Kung tinuloy nyo yan, Oo, bidang-bida correct. kayo sa Pilipino. And we have the numbers to prove it. Ngayon ang bida, si Inday. Kasi siya lang naman Yes, talaga ang anti-Marcos eh. Siya na lang. At correct. yung kagandahan kasi kay Inday, kay Bongbong Marcos, maliwanag siya kung sino siya at anong Oo, ginawa niya. napakasama niya ng tao, Pagnanakaw. napakasama. Napakawalang hiya. I mean, Pasasamahan mo siya. buti sana kung may room for debate pa ito, wala na eh. Wala siyang iniwan na room for doubt, wala talaga. So, kung sino man ang kumampi dyan sa putang inang yan, Yeah, I walang agree with yaka that. talaga. So, sayang ang CPP kasi na-miss nyo yung opportunity ninyo. Actually, imagine if they continued the martial law museum, if they continued the, di Mm, ba, Marcos, Hitler, diktador, tuta, pusya pa, panalo kayo. Panalo kayo. Kaya lang, I think that, I don't know if they have the capacity for nabulok na talaga recalibration. sila, ma'am. Ha? Nabulok sila because Nabulok kayo, sayang. hindi nila matanggap-tanggap that it was the Duterte government na dinurog sila. Yeah, but Ang sinasabi naming sila, yung kanilang armado at teroristang kapabilidad, dinurog ni Pangulong Duterte. pero, At pero, nga, pero dapat nila i-realize yun na yun ay bahagi ng pagbubuo ng bansa mula doon sa mapangwasak nilang ginagawa for more than 50 years. at saka hindi lang yun. Si Duterte lang ang nagbigay sa inyo ng seat at the table. For more Kalihim than 2 sa'yo. years. For more than 2 years. Nakaupo kayo doon kung saan siya nakaupo, di ba? Yes. Walang pangulo ang gumawa niyan sa inyo. Yeah. Tapos marami ang nag-resign sa AFP dahil ginawa ni PRRD yun. Correct. And it was, Kasama na ma'am, dun si MJ the Chico. biggest gamble yun, ma'am. Yeah, yes. Never did a yes. president, Yeah. sitting president of the Republic of the Ever. Philippines, did gamble na ganun. Anong sagot ni Pangulong Duterte? If they will not be sincere, Yeah. they will be exposed and they will be cut off from the people. Hindi nagkamali si Pangulong Duterte. Nakaupo sila sa loob ng gabinete, multiple position hanggang sa baba, pati regional level, pero patuloy silang ng ambush. Patuloy silang nanununog, patuloy nilang pinapatay ang mga sundalo, patuloy nilang ginawa na palakasin ng NPA. Hindi na po kasalanan ni Pangulong Duterte kung bakit kayo nilabanan later on. At saka alam mo, no, siguro, if they hear us, for instance, no, they'll say, fuck that, diba? O di wag kayo makinig, pero makinig kayo sa taong bayan. Yes. Kasi ang Agree. sinasabi ng taong bayan, ayaw na nila kayo. Ayaw na nila. They hate you. Gusto na nilang mawala kayo. So, gusto ninyong maging relevant, Yeah. sumama kayo sa taong bayan. Yun ang nakikita ko. Pero ngayon, kung ayaw ninyo, you missed your opportunity again. Like you missed your opportunity with PRRD, like you missed your opportunity with Bangag, di ba? Yeah, I agree. You're gonna miss it again. No? At kabaliwan po, hindi katalinuhan at No. isang hungkag na kahambugan ng hindi pagkilala sa realidad. Ang realidad hindi tinatanggap ng mga Pilipino ang perspektiba ng marahas na komunismo at karahasan na dinadala ng CPP, NPA, NDF. You better declare it, tanggapin yung talo na kayo. Wala na yan. At dapat nyo panghawakan yung pagmamahal nyo sa masa, sa mamamayang Pilipino, baguhin nyo na ang pananaw na pwede tayong mag-work into reforms and step by step, iwanan natin ang madugo at marahas na pamamaraan. I think tatanggapin kayo ng mamamayang Pilipino kasi sabi namin ni Ma'am Lorraine, pareho kami ng paniniwala, may bahagi ng mga puso ninyo, diyan ako galing sa inyo eh, na minahal nyo rin ang masa talaga. Yeah. Kaso nalulong kayo sa kahambugan ng isang banyaga at marahas na ideolohiya na hindi nyo kayang bitiwan. At saka tingin ko din, na-corrupt na in-love na rin. Na-corrupt. Yeah. Pera. Pera. So ngayon, biro mo, yung mga pinaniwalaan namin, kasi nag-UP ako, pinaniwalaan ko yung mga pinagsasabi ninyo,
Ngayon, sa mata ng Pilipino, sa mata ko, criminal syndicate na lang kayo. Sindikato. Yun talagang tamang description, Ma'am Lorin. Sayang, di ba? Yun talaga. Kasi umandar ang panahon eh. Umandar ang Oo. panahon. So nabuo yung kwento natin, 'di ba? Yun yung kasabihan na hindi pa tapos. Laging ganon, 'di ba? Sa Alcoholics Eh, Anonymous, hindi pa tapos ang kwento. Kaso ito Kaya, lo. kaya kung ma'am, hindi ko nababahala na ang CBCP, itong mga komunistang grupo, ang mga leftist, ang mga hilaw na komunista, ay pilit nilang pinipigilan ang pagbangon ng oposisyon ng taong bayan Hmm. para palayasin si Marcos. Lalamunin sila ng kasaysayan and they will be relegated to the dustbin. Yeah. Sapagkat ang taong bayan kapag nag-decide at kasaysayan ang magdaloy, ano man po ang pretensions ninyo na kayo ay para sa bansa, hindi po ninyo mapipigilan na kayo ay maiiwan sa kasaysayan. Kapag nagkaroon na ng pagkakataon na palalayasin si Marcos sa kapangyarihan, magbabago ang gobyerno, at kayo ang nakikita ng mamamayan na nagpatatag sa isang magnanakaw na gobyerno, wala na kayong tsansang makabalik pa sa taong bayan. Dapat alam nila yon kasi yun yung tinuturo nila, 'di ba? Yun Correct. yung tinuturo ng CPP, 'di ba, na yung taong bayan ay ju. Correct. Pero ngayon, kayo na mismo ang nagko-contradict sa sarili ninyo. You know, I keep Tama. thinking about it, no, Eric, you know what? I keep thinking about it kasi wow, they missed their opportunity kasi biro mo mula nung nakamulatan ko, sila yung nasa forefront, anti-Marcos, 'di ba? Mm. At saka kasi may objective reality kaya maniniwala ang tao, no? Na talagang Yes. kaya meron pa silang semblance of credibility sa tao, di integridad, Tama. di ba? Mhm, Pero tama. ngayon wala na eh. Wala na talaga. Talagang Pinagtatawanan na nga sila, ma'am eh. katawa-tawa na kasi resibong-resibo eh. Andiyan na Mhm. yung pagbumukha ni Franz Castro kumuha ng maleta. Di ba? So, lalo pa ngayon, kunyari, never kayo mag-side sa taong bayan. Tapos ang nasa isip pa ninyo is, anyone but a Duterte. Yeah, di ba? Akala ko ba nakikinig kayo sa taong bayan? Ang gusto nila Duterte, di ba? And you know what? The Vice President, para siyang yung tatay niya in a sense that gusto niyang umandar, ayaw na niya ng gera, ayaw na niya, gusto niya, kung kilala ninyo ang Vice President, Mhm. yung kiniklaim ninyo na gusto ninyo, yun din ang gusto niya. Gusto Yeah. niya umandar ang Pilipinas. Ngayon, totoo bang gusto nyo? 'Di ba? Siguro hindi niyo talaga gusto. Siguro ang gusto niyo talaga, sindikato lang kayo. Gusto niya Yeah. yon, 'di ba? Correct. At ako ang naniniwala ko, lalamunin na sila ng kasaysayan. At kapag hindi nila binitawan ang NPA nila, patuloy silang mag-recruit ng kabataan, lilinlangin nila, at gagawin nilang mga armado na terorista, lalabanan talaga natin sila. And taong bayan na mismong lalaban sa kanila, mga kababayan. Kaya we don't put any high premium na maniniwala pa kami na kayo ay pwedeng sumama sa taong bayan upang baguhin ang kalagayan ngayon na pinamumunuan ng isang sindikato at kriminal na gobyerno ang ating bansa sapagkat nakikisalo kayo sa benepisyo ng ganyan. Sabi nga ni Ma'am Lorin, you are nothing more than a criminal gang of sindikato na nagkukunwaring may ideolohiya at may prinsipyo pa. Yeah, at saka yung sayangan kasi ako kasi grabe yung investment nila. Meron silang yung sementeryo nila, yung Bantayog ng mga bayani. meron silang bantayog ng mga bayani, meron silang martial law museum, meron silang kung ano-anong yung mga kwento nila, 'di ba? Napakadaming kwento, napakadaming naratibo, maraming pag-iikot ng mga kasaysayan natin. I mean, all that effort only for you to end up kissing the ass of Bongbong Marcos. Bongbong. Tangin na, man. Wow. Oh my Lord, 'di ba? Grabe, no? Hindi ko maubos maisip na gawin nila I yung know. ang ganitong uri ng pagpakababa. Tapos ito Pero sabi mo nga, wala nang prinsipyo, basta may pera, bira. Ito pa, Eric, yung sinayang nila, kasama na sana nila yung taong bayan. Oo, ito na yung pagkakataon
Negative 27, no? 'Di ba? Yeah. Wala eh. Naalala mo, ma'am, sa Africa 2 years ago, hindi tinigil niya madugo ng mga banggaan ng mga tribo. Pinagkaisa niyang kanyang mamamayan. And he's just a captain. I'm talking about Traore Taore. ng Burkina Faso. Yeah. Tinigil niya at ano pong ginawa niya? Ang taong bayan at ang gobyerno pinagkaisa nila at lahat ng resources nila para sa mamamayan. Hindi sila nagbuo ng komunismo. Hindi sila pinamunuan ng mga komunista. Pero dahil po mahal nila ang bansa at mahal nila ang taong bayan, sa loob ng 3 taon po, grabe ang turnaround ng Burkina Faso, mga kababayan. Yan ang binabanggit ni Ma'am Lorraine, kung ito ang gawin nila kasama tayo, tatanggapin sila ng taong bayan. Ay, oo. Basta, bawasan, tigilan at talikuran na nila ang kanilang madugo at pumapatay na uri ng konsepto ng pagbabago nila. Pero sayang, 'di ba? Sayang, wala na. Parang grabe yung ano nila, yung investment nila na anti-Marcos. Yun yung branding nila eh. Branding nila yan eh, 'di ba? Brand nila yan. At yan yung kung bakit maraming sumama sa kanila. Tapos Yes, correct. suddenly, you're kissing Bongbong Marcos's ass. Yeah. Oh my God. Diba? Sayang talaga, Hmm. no? And ang malala, Ma'am Lorraine, Mm. naging bahagi sila ng partihan sa pagnanakaw. Yeah. Yun. And then you yun. pretend to be defending the people Yeah. while you are propping up and supporting ang magnanakaw at abusado na gobyerno na ito. Grabe. Kaya, Yun, Eric. Yun yung masaklap talaga na ginawa Yeah. nila. Tumanggap sila. Mali. Yeah. So yung all these years na Marcos magnanakaw. Wala. Kayo din pala, 'di ba? Hindi lang 'yun. Kayo yung nagpoprotekta kay Marcos, 'di ba? Sila Kasi talaga. mali eh. Mali yung analysis ninyo na si Inday ang problema. Naku po. Correct. Si Inday ang problema, si Bongbong Marcos ang Si Bongbong problema. Marcos ang problema. At Yeah. saka hindi na nila pre-practice yung pinipreach nila na ang taong bayan ang Wala na. sumusunod, 'di ba? Wala eh. Wala na. Correct. Ma'am, magandang talakayan natin, ano? Kasi nabalikan natin na bakit hindi kaagad mangyayari ang people power? Kasi divided talaga ang bansa ngayon. At hindi ganon kabilis na umangat kaagad ang democratic opposition ng mamamayan kasi maraming ginagamit si Marcos na pakulo, panloloko sa media, panloloko sa politiko. Ma'am, go ahead. Eric, can you imagine? Kaya rin people power. Tapos At hindi malayo man na mangyayari pa rin yan. tapos andyan ang CPP, tapos sila yung namamayagpag. Di ba panalo sila doon? Can you think about it? Right? Exactly. Yeah. Panatawarin sila Imagine ng ko, ma'am, taong bayan. Di ba? If you think about it, ha? Yeah, I agree to that. I agree, ma'am. If they're They are smart, missing yeah, opportunity. missing that opportunity. Di ba? And now, they will become footnotes in history. Yeah. Kapag lumaya si Marcos, nagtagumpay ang pagkilos ng mamamayan, ang tingin sa kanila, basura. At kayo ang mga salot talaga ng lipunan. Sayang. Anyway, Alam ma'am. mo kung bakit? Alam mo, Eric, Anyway, kung bakit ma'am. sayang? Last na. Alam mo kung bakit sayang? Kasi, nakilala ko sila eh. Nakilala ko sila na sayang yung husay. Sa totoo lang, Magaling naman talaga. ang gagaling nila kasi marunong sila mag-recruit eh. Alam nila kung sino i-recruit, di ba? Yung mga magagaling. So, Correct. sayang, all that, no? Well, ang tawag dyan, ma'am, nag-self-destruct naman talaga sila eh. Dahil the moment you lose your moral compass, Yeah. whatever principle na pinapangalandakan mo will amount to nothing. Walang prinsipyo na magiging matibay at kapakinabang sa taong bayan kung ito ay wala sa totoong tamang moral compass that benefits and serves the real interest of the people. Hindi na interest ng taong bayan bit-bit nila, ma'am. Kaya nawala na po yung kanilang moral compass. Kaya patungo sila sa pagkabulok. Yes. Unlike si PRRD tsaka ang Vice President, yan ang compass ng taong bayan. Alam mo, na-admire ko si Vice President kasi lahat binabato sa kanya pero sa Facebook page niya,
OVP gives how many thousands of bags. Di ba? Tapos may disaster control. I mean, she continues to serve, 'di ba? So, at saka siya, alam mo, pag nakausap mo siya, ang naiisip niya talaga yung taong bayan. Taong Sabihin mo, bayan. kawawa naman. Kawawa talaga ang Pilipinas. Kawawa ang taong I bayan. agree. Yun ang talaga nasa forefront. And that ought to be which should be pag ikaw ay nasa gobyerno. Pero ang CPP parang nakalimutan na nila yon. Sayang yun yung Wala strength nila eh. Yun yung strength nila, di ba? Sayang. Ma'am, Yeah. ma'am, pag-usapan natin bukas pag nakita tayo ulit or sa next episode, itong ipinataw na mabigat na 12.5% tariff ni Trump sa Pilipinas at more of PAC Silica updates, ma'am, at yung impeachment na sinita ni Justice Noel Tiham, retired. Itong COA that you are not in the position to interpret confidential and intelligence projects and utilization of funds, you are not the subject matter expert. At ngayon ko lang nakita pala, mama, yung witness na pinresent, may punto si Justice Tiham, sabi ni former retired Justice Tiham, ma'am, that finding of an auditor is not the finding of the commission. It will have layer of verification kung tama yon. Bakit tinanggap yon as tawag nito, judgment on the part nila laban kay Vice President? Hindi naman yon conclusive. Those are preliminary report and observation that cannot hold evidence of conclusive na pwedeng tumayo. Pero tinanggap sa loob ng impeachment. Sabi ko, oo nga, no? May punto si Justice Tiham. I-review pa yan ng commission ng COA. I-review pa yan sa korte kung ihabol ni Vice President. Pero the way it was presented, parang yun na ang final evidence. Yung opinion ng isang at ilang auditor lang. Ma'am Lorraine. Alam mo, ito baka ridiculous, no? Katulad ng example na binigay mo. Ridiculous talaga yung pambababoy nito, yung level ng diskurso, level ng pinagagawa nila Marcos. And then, it's over 60 plus days na, wala pa din yung... Walang evidence talaga, ma'am. Diba? Wala talaga. So, ito si Raffy Tulfo na magnanakaw din, asawa niya magnanakaw din, anak niya magnanakaw din. Yeah, so walang blue ribbon, 'di ba? So wala. Yan yung dinidistract tayo, no? Yeah. At ma'am, maganda rin itong pag-usapan bukas, i-line up na natin para makaprepare ka rin. Itong deklarasyon ni Martin Romualdez, si Bong Revilla nga nakapagpiyansa, nga mayroong nagturo sa kanya, ito kay Martin Romualdez, walang nagtuturo. Di sige, filean nyo kami, pero mag-file pa rin kami ng piyansa, pero sabi ng kanyang abogado, ibubulgar na natin ang buong sistema ng pagnanakaw na yan. Sino yan? Ng kanyang lawyer, ni Attorney Ade Fajardo. So, umaamin. Bakit nyo sa amin ituturo? Parang ang ganun. Sabi niya, ba't sa amin niyo ituturo? Ulit, Eric? Kwento ulit. Sorry. So, what's di ba nakapagpiyansa si Bong Revilla kahit plunder? Dahil weak ang evidence, the right to file a bail petition is a matter of constitutional right. When the court, nakita ng korte na kulang ang ebidensya, habang may trial, pwede ka pagbigyan. So yun ginamit na example ng abogado ni Martin Romualdez. Kay Martin, walang may nagtuturo. Kayo lang nagsasabi na nagnakaw siya. Sige, subukan yung i-file ang kaso, kay Bong Revilla nga may nagturo, nakapagpiyansa. Hinting na makapagpiyansa sila kung itutuloy man ang plunder. And hindi lang dyan matatapos ang kwento. Ikukwento namin talaga kung ano ang mga pangyayaring ito para malaman ng mamamayan na hindi kami nagnakaw. Hindi si Martin Romualdez. So in other words, inaamin ng lawyer na may alam sila. Oo. Na dapat bilang kongresista, bilang trabahante sa gobyerno, dapat dinidivulge mo 'yan. Hindi mo kailangan ng anything na panakot sa korte or whatever para i-divulge mo yung alam mo kung inosente ka. Kung inosente ka. Kasi alam namin magnanakaw ka, Martin. Correct. Oo. Pag-usapan natin naman. Paano ka pinalaki ng mga magulang mo, Martin? Grabe. Mga magnanakaw kayo. Mm-hmm. Napakasalot ng pamilyang yan.
Tapos nalaman ko Correct. na yung nanay ni Martin Romualdez ay Nasa top Forbes yeah. billionaire. My O, God. di So, ba? Wala mang negosyo to na lihiti mo. Paano nag-billionaire to? so alam na natin kung bakit magnanakaw si Martin kasi ang tatay niya magnanakaw, ang nanay Hmm. niya magnanakaw din. Kasi kung maayos ka na nanay, Tatay ba niya si sasabihin mo, Kukoy? oo, magnanakaw yun. Ay nako, Grabe. mga property sa New York ng pagmamayari ng Philippine government, pinosisyonan nila. At ngayon si Martin yata ang administrator. Oh, tsaka yung kahit yung Baby Romualdez, ganyan din, mga magnanakaw. Basta ganyan ang Mm. mga apelyido. Romualdez, Marcos. Marcos, Matibag, Tulfo. Tulfo, Soto, Lacson, Lacson. okay, mga magnanakaw, yung mga hayop na yan. Okay? Joel Villanueva, mga magnanakaw. Walang bayag, duwag yan. Mig Zubiri. Yeah. Yung kwan mo, yung final message mo for this episode, then balikan natin yung iba pang topics natin sa next episode natin. Okay, so marami nang nangyari sa Pilipinas mula nung umupo itong Bongbong Marcos, no? And I suppose, like me, no, hindi na tayo, because I'm not the same person anymore, no? I'm not the same person I was, no? Iba na. Kasi he really taught me a lot of things, no? Yung kahalayan ng isang tao, no? Na hindi mo na yata matawag na tao. Yan ang salot sa Pilipinas, no? So, ngayon na iba ang hinihingi sa atin bilang isang bansa. Nabuhay Yeah. tayo dito sa panahon na ito at yun ang challenge natin. Kung hindi natin kayang mapababa peacefully ang isang drug addict na mandarambong, then tutuloy-tuloy ito. And we Yeah. deserve the country that we're going to get and our children will live in hell. So nandito tayo ngayon. It's not even being dramatic. It's a simple statement of fact. No, na pag hindi natin nagawa yung hinihingi ng kasaysayan sa atin, tanggapin na natin na ang ibibigay natin na bansa sa mga anak natin ay impyerno. Okay, so magkaisa tayo Tama. para mag-iiwan tayo ng bansang napakaganda para sa mga anak natin. President Inday Sara Duterte.